Sir, wag po ninyong akong ikulong, may sakit ang nanay ko. Kailangan ko lang talaga na gawin ito. 2 araw ka na namin na pinagmamasdan, talagang gawain mo talaga ito. Ganyan naman talaga kayong mga shoplifter. Kapag nahuhuli akala mo sinong kawawa at api, sabi pa ng isang gwardya, halika dito, sumama ka sa opisina, para mabilang natin ang lahat ng kinuha mo at babayaran. Sir, kahit ano gagawin ko, parang awa nyo na po, wag ninyo akong ikulong. Kailangan ako ni nanay pagmamakaawa ng dalaga, pero hindi na tinag si Romero, ang head guard ng supermarket na kanyang pinamumunuan, kasama ang 2 pang-civilian guard. Binitbit nila ang dalaga doon sa opisina nila na halos 2 araw ng pabalik-balik sa department store. Para magnakaw, 3 taon ng guard si Romero sa malaking mall. Bihasa na rin siya sa pagmamasid sa mga shoplifter na nagkalat. Alam agad niya ang mga galaw ng mga taong may masamang balak kaya hindi na bago sa kanya ang gawain ng dalaga. Sir, kahit ano po gagawin ko, pakawalan mo nilang ako, please. Pagmamakaawa muli ng dalaga, napansin naman ni Ramos, ang isang sekyu na maihawak sa dalaga ang kakaibang puti nito at hubog ng katawan, sa kabila ng medyo madungis ito, pero kapag nabihisan at napaliguan, tiyak na mabibighani ka, lalo na may nakita siya ng mga nakaumbok sa katawan ng dalaga. Doon ay gumawa na naman ng imanihasyon si Ramos at kasama rin itong gwardya. Alam nila na walang pambayad ang dalaga, kaya sa pilyong kaisipan ng dalawa, alam na nila ang gagawin sa dalaga. Dahil hindi lang ito ang unang beses na nakahuli sila ng shoplifter, madalas din babae ang kanilang nahuhuli. Kapag maganda at bata pa ang nahuli, pinapakawalan nila ito ng walang anumang binayaran. Hindi katulad ng isang matandang pulubi na kumuha ng isang lata ng gatas. Agad nila itong dinampot at pilit na pinababayad, pero nang walang pambayad, nireport agad niya sa pulisya. Kaya ayon nakakulong na, Pards, mukhang jackpot tayo nito sa isang ito. Mukhang ako pa ang makakauna dito. Nakangiting sabi ni Ramos, ang matabang sekyu. Anong ikaw? Ako naman. Nakaraan na huli natin, ikaw na ang nauna. Dapat ako naman ngayon, di ba usapan natin kung sino nakahuli siya ang mauuna? Sagot ulit ng gwardyang mataba. Paano yan? Ayan nandyan si Chief. Magagawa ba natin? Tanong ng isang gwardya, akong bahala. Libangin mo na. Para umalis, o kaya isama mo doon sa may labi. Mas gusto niya doon dahil malamig. Nakangiti pang sabi ng gwardyang mataba, Sir, kami na ang bahala dito. Kami na ang magdadala sa office, doon na rin namin ito ipipiresking. O, sige, kayo ang bahala. May gagawin pa ako sa office. May meeting kami ng mga department head para sa darating na Pasko. Siguraduhin lang ninyo na hindi na ulit yan. Sabi ni Romero na agad na tumalikod at ipinaubaya ang dalagang shoplifter sa 2 gwardyang uhaw. Nakangiti pa ang 2 gwardya abang tinitingnan ang kanilang hepe na paalis. Welcome sa kwentong masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ineng, anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Saan ka nakatira? Sunod-sunod na tanong ng matabang sekyu. Ako po si Angelica po. 8'10" na po ako. Malayo po ang bahay namin dito. Kinakabahan na sagot ni Angelica habang nakaupo sa ilang maliit na upuan. Kausap ang 2 sekyu. Para makaiwas sa hepe nila, dinala ng 2 sekyu sa isang bakanting bodega ang dalagang si Angelica. Doon din nila madalas na dinadala ang kanilang mga nahuhuli. Ilang metro lang kasi ang layo nito sa exit ng mall. Kaya madali nilang mapatakas ang sinumang hawak nila. Angelica, mamili ka. Ikaw na ang maglalabas ng mga kinuha mo o kami na maghubad sa'yo, sabi ng gwardya. Dahil sa takot ng dalaga, hindi niya malaman ang gagawin, halos hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ng nagtatanong sa kanya. Ayaw yata part. Ako na ang magtatanggal, sabi ng isang gwardya na agad na hinablot ang t-shirt ng dalaga. Hawakan mo, ako ang magtatanggal, sabi pa nito sa kasama.
kaya hinawakan ang dalawang kamay ng dalaga at mabilis na natanggal ng gwardya ang damit ng dalagang shoplifter. Napalunok si Ramos, ang matabang sekyu, nang tumambad sa kanya kaputian ng hinaharap ng dalaga, sabay na nalaglag ang mga gamit na kinuha ng dalaga sa supermarket. Halos manggigil ang dalawang gwardya habang kinakapapan ang dalaga. At kunin pa sa bulsa nito ang ibang mga nakuha sa supermarket. "Wag po, ako na lang ang magtatanggal," pakiusap ng dalaga. Napansin kasi ng dalaga na iba na ang ginawa ng dalawa. Agad naman niyang hinugot ang mga nakuha niyang gamit sa ilalim ng kanyang palda at underwear. Dahil nakaamba na ang isang gwardya para tanggalin sana ang kanyang palda, alam mo ba kung magkano ang lahat ng babayaran mo? Ilang piraso lang yan, pero malaking halaga yan. Nga, asan ba ang mga magulang mo? Pagtatanong ulit ng matabang sekyu. "Wala na po akong tatay. Si nanay po ay maisakit. Para po sana kay nanay iyan, pasensya na po kayo. Hindi na po ako ulit at babalik dito," pakiusap muli ng dalaga. Habang patuloy ang pagdaloy ng luha nito, "Alam mo iha, sumusunod lang kami sa utos sa amin. Kung papakawalan ka namin, tiyak ulit-ulit ka lang. Hindi na po ako ulit, promise po. Gipit lang talaga kami. Ngayon, kaya nagawa ko ito, talaga lang ha, gipit o pangbisyo mo." Sabi pa ng gwardya, "Pero huwag kang mag-alala, madali lang kami kausap. Kung papayag ka sa gusto namin, makakaaalis ka dito ng walang babayaran. Nakikita mo ba ang pinto na yun? Exit na ng mall yun, ano man oras. Paglabas mo dyan, laya ka na. Pero bago mo magawa yan, kailangan munang sumunod sa gusto namin. Pagbigyan mo muna kami ni Pards." Sabay tawa pa ng dalawang sekyu. Ang dalaga naman ay pansamantalang tinakpan ng kanyang dalawang kamay ang kanyang hinaharap dahil sa pagkakatanggal ng kanyang shirt. Tanging maigsing short na lang kasi ang natira niyang suot. Dahil sa pagpresking ng dalawang sekyu ng supermarket, habang titig na titig pa rin sa kanya ang dalawang maitim na gwardya, na anumang oras ay maaring lumuray sa kanyang pagkatao. "Ano po ang kondisyon ninyo para makauwi na ako?" "Hinintay na ako ni nanay sa bahay," pagtatanong muli ng dalaga. "Ganito lang yan, madali lang, hindi ka mahihirapan, masisiyahan ka pa, pagkatapos malaya ka na, at huwag ka nang babalik dito," sabi muli ng matabang gwardya sa dalaga. "Hindi na po ako babalik," sagot agad ng dalaga. "Sige, ganito lang ang gagawin natin," sabay bulong sa dalagang gwardya, at turo sa lamesa kung saan daw siya mahihiga. Nang marinig ng dalaga ang sabi ng gwardya, biglang bumuhos ang luha nito at pailing-iling, nagtatanong ito sa kanya ni sarili. Ito na ba ang kinatatakutan niya? Ang magiging kabayaran ng kanyang mga ginagawa? Ano, mag-umpisa na ba tayo? Ako ang mauna, sabi-sabi agad ng gwardyang mataba. Hindi makasagot ang dalaga. Alam na niya ang gusto ng dalawang gwardya. Alam niya na wala na siyang kawala, kung hindi ang pumayag, kasya makulong siya. Pero paano na lang ang kanyang pangako sa kayang kababata na si Miko? Kung ibibigay niya ang mga gusto ng gwardya, paano siya haharap sa kanyang minamahal? Wala na siyang pagkakaiba sa mga babaeng bayaran. Isa na akong babaeng madumi. Ayoko, ayoko. Sabi sa isipan ni Angelica, ibibigay ko lang ang aking puri sa aking pinakamamahal. Pagsisigaw sa isip ng magandang dalaga. Magkababata sina Angelica at Miko. Magkaeskwela din sila noon, pero dahil sa magkaiba ng kalagayan sa buhay, bihira na sila magkita. Nasa private school na si Miko at siya naman ay nanatili sa public school hanggang high school. Sa kabila naman ng walang formal na relasyon sina Miko at Angelica, habang tumutulo ang luhang ng dalaga nang maramdaman ang magaspang na kamay ng gwardya na nakahawak sa kanya. Habang ang isa ay mabilis na nagtatanggal ng pantalon at lapit sa nakahigang dalaga, pumikit na lamang si Angelica at hinintay na lamang ang gagawin ng dalawa. Anong ginagawa ninyo? Di ba sa office ko pinapadala yan? Bakit dito ninyo dinala sa bodega? Nagulat ang dalawang gwardya na kanina lang ay gigil na papakin ang magandang dalaga at para bang biglang umurong ang kanilang dila nang makita ang hepe nilang si Romero. Sir, binilang lang namin dito ang mga kinuha niya. Pangangatwiran pa ng dalawa. Kayong dalawa, matagal ko na rin kayong pinagmamasdan. Ito pala ang ginagawa ninyo sa mga nahuhuli ninyong shoplifter. Kaya pala sa dami ng nahuhuli ninyo,
Ilan lamang ang nakasuhan. Sigaw pa ng hepe ng gwardya, pusasan ninyo yan, utos ni Romero sa kanyang mga kasamang tauhan na gwardya din. Ang kanina lang na matigas na gwardya, ngayon ay tila ba maihi sa pantalon sa pagkakahuli sa kanila ng kanilang hepe. Si Angelica naman ay agad na dinampot ang kanyang nagkalat na damit sa sahig. Salamat po. Kung hindi kayo dumating baka na isa katuparan. Na ng dalawa ang gusto nila, sabi ng dalaga, kay Romero, habang nakasakay sa sasakyan na service ng mga gwardya para ihatid siya sa opisina. Bakit ka ba kasi nagnanakaw? Nasaan ba ang pamilya mo? Alam mo ba na masama ang ginagawa mo? Pagtatanong ni Romero, sorry po. Hindi na ako ulit. Alam mo, luma na yang dahilan na yan. Lahat ng nahuhuli namin ganyan ang sinasabi na hindi na uulit. Kung ano man ang dahilan mo para magnakaw, kailangan mo pa rin pagbayaran ang ginawa mo na kasalanan. Paliwanag ni Romero sa dalaga. Wala nang nagawa ang dalaga nang kuhanan siya ng picture at iba pang kailangan para sa pagsasampa ng kaso sa kanya. Pero pansamantala, papakawalan muna kita. Pero kapag naisampa na ang kaso sa'yo at may warrant na, uhulihan ka na at makukulong. Pagpapaliwanag pa si Romero sa dalaga. Opo, sagot na lang ni Angelica, na kahit hindi naiintindihan ang naririnig, basta ang gusto niya ay makauwi na. Dito na po ako, dyan po papasok sa looban, ang bahay namin, sabi ng dalagang si Angelica. Matapos na ihatid ni Romero para ligtas na makauwi ang dalaga. Pinagmamasdan ni Romero si Angelica habang naglalakad palayo. Hindi niya alam pero iba ang pakiramdam niya. Sa dalaga, maganda kasi talaga si Angelica. Hindi mo akalain na magnanakaw lang pala. Tinatanaw pa rin niya ang dalaga habang naglalakad sa pasilyo ng eskinita. Pero ang hepe ng gwardya ay hindi mapakali. Sinundan nito ang dalaga hanggang sa bahay nila. Kung kanina ay inis at galit ang naramdaman niya sa dalaga dahil sa pagnanakaw nito. Pero sa mga nakita niya, lubos niyang naunawaan kung bakit nagagawa ng dalaga ang magnakaw. Kahit na alam niya na maaring siyang mapahamak, napatulo ang luha ni Romero habang pinagmamasdan ang ginagawa ng dalaga. Nandito na si ate, sigaw ng isang batang lalaki, sabay kuha ng pagkain na dala ni Angelica na ibigay ni Romero. Ang matandang nakahiga naman sa papag ang agad na nilapitan ng dalaga. Nanay, sorry, natagalan ako. Kain muna kayo, mamaya, papaliguan ko kayo. Dumumi na naman kayo sa higaan. Dinig na dinig ni Romero na sabi ng dalaga. Tama ang lahat ng sinabi ng dalaga sa kanya. Dala ng kahirapan kaya nagagawa niya ang magnakaw. Kaya pala mga gatas at diaper ang kinuha ng dalaga. Ara pala talaga sa kanyang ina na stroke at nakaratay sa higaan. Hindi na kinaya ni Romero ang nakikita. Dahil naalala rin niya ng kanyang ina noong may sakit ito, ganyan din niya inalagaan ang kanyang ina. Ngayon alam na ng hepe ng gwardya kung ano ang gagawin sa dalaga. Balik tayo sa supermarket. Utos ni Romero sa driver na kasama. Pagbalik niya, agad na muling bumalik si Romero sa opisina para itapon ang mga dokumento na magdidiin sa dalaga para makulong ito sa kasong pagnanakaw. Pagkatapos, sabay kuha ng cart at dampot ng mga pagkain, diaper at gatas, at muling bumalik doon sa bahay ng dalaga. Magkahalong saya at luha ang naramdaman ni Angelica nang muling makita ang hepe ng gwardya na nagligtas sa kanya.